Sa aming silver wedding anniversary, sa halip na regalo, papeles ng diborsyo ang ibinigay sa akin ng asawa ko. 25 taon ay sapat na, anunsyo niya sa harap ng lahat ng aming mga bisita. Gusto ko na ng mas bata ngayon at kailangan mong umalis sa kondo bukas na bukas din. Tila nakalimutan niya na ang mga magulang ko ang nagregalo sa akin ng kondong iyon. Ang nanay niya, si Celeste Price, ay ngumiti lang ng tahimik. Tumayo ako, kinuha ang mikropono at may sinabing nagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Nang gabing iyon, nagising si Naomi Sterling sa mga bulungan mula sa likod ng pinto ng kanilang silid. Kausap na naman ng asawa niyang si Darren Price ang nanay nito sa telepono, 3:00 ng madaling araw. Kakaiba ang sigla sa boses nito. Nanatiling nakahiga si Naomi sa dilim, pinakikinggan ang mga putol-putol na usapan. Kailangan nating gawin ito ng tama, giit ng boses ni Darren. Hindi siya maghihinala. Siyempre hindi anak, sagot ng ina nito. Kinabahan si Naomi. Ano ang binabalak nila ng palihim? At bakit ngayon pa? Ilang linggo na lang bago ang kanilang mahalagang anibersaryo. Lumingit-ngit ang sahig na kahoy nang bumalik si Darren sa kwarto. Mabilis na ipinikit ni Naomi ang kanyang mga mata, nagkukunwaring tulog. Maingat siyang pumasok sa kama pero ramdam niya ang paninigas at pagkabalisa ng katawan nito. Kinabukasan, kakaiba ang lahat. Ubod ng lambing si Darren. "Naomi, mahal ko," sabi niya, sabay halik sa pisngi nito. Amoy siyang mamahaling pabango. "Bakit hindi natin piliin ngayon ang restaurant para sa anniversary natin? Gusto kong maging perpekto ang lahat." Perpekto. Tinaasan ni Naomi ng kilay. Sa loob ng 25 taon nilang pagsasama, kailanman ay hindi naging ganoon kasigasig si Darren sa isang selebrasyon ng pamilya. Palaging siya ang nag-aayos ng lahat at puro puna lang ang naririnig niya rito. "Sige," maingat niyang sagot habang pinapanood itong nagmamadaling umalis papunta sa trabaho. Naiwan ang cellphone nito sa nightstand. Umilaw ang screen dahil sa isang notification. Hindi napigilan ni Naomi na silipin ito. Isang calendar reminder. Tawagan si S ng 11:00 a.m. "Sino si S sa contacts mo?" Kaswal niyang tanong habang dinidiligan ang mga halaman sa bintana. Biglang napalingon si Darren. Sa isang iglap, nakita ni Naomi ang pagkataranta sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong kumalma. Si Sanchez, isang kasamahan mula sa Seattle. Kumukonsulta lang sa isang issue sa trabaho." Isang kasinungalingan. Kabisado ni Naomi ang asawa. Kapag nagsisinungaling ito, laging kumikibot ang kaliwang mata nito tulad ng nangyayari ngayon. Ganun ba?" sagot niya ng may ngiti. Pero sa loob-loob niya, naninikip ang kanyang dibdib. Nang makaalis na ito, tumayo si Naomi sa tabi ng bintana, nakatingin sa kulay abong langit ng Oktubre sa ibabaw ng Georgetown. 25 taon, isang kapat ng isang siglo. Nagkakilala sila sa kolehiyo. Siya ay isang mahusay na estudyante ng accounting. Siya naman ay isang paangat na manager. Nagpakasal sila dahil sa pag-ibig, nangangarap ng mga anak at isang malaking pamilya. Pero hindi dumating ang mga anak. Walang nakitang mali ang mga doktor, pero hindi nangyari ang himala. Dinibdib ito ni Darren, lalo na nang magsimulang magparinig ang nanay nitong si Celeste tungkol sa mga apo. Sa paglipas ng panahon, tinanggap nilang hindi sila magkakaanak at nag-focus sa mga positibong bagay. Mas maraming oras para sa kanilang sarili, sa paglalakbay at sa pag-unlad ng karera. Ngunit may isang mahalagang bagay na nagbago sa pagitan nila. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo roon si Celeste Price, ang kanyang biyenan, na may karaniwang malamig na ngiti. "Naomi, iha," sabi nito, pumasok sa kondo nang hindi na naghintay ng paanyaya. "Kamusta ka na? Naghahanda ka na ba para sa party?" Laging formal ang pakikitungo ni Celeste kay Naomi pero nananatiling may distansya. Sa 25 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi siya tinawag ni Celeste na anak. "Dahan-dahan," sagot ni Naomi habang ginagabayan ito papunta sa sala. "Gusto ni Darren na sa restaurant magdiwang." "Magaling," masiglang tugon ni Celeste. "Isang disenteng lugar na may mga bisita, kung sa bahay lang hindi maipapakita kung gaano kahalaga ang petsa." Nagsimula itong magmasid sa sala na para bang sinusuri ito. Alam ni Naomi ang tinging iyon,
Palagi nitong ipinaparamdam sa kanya kahit walang salitang binibitawan na mas malaki at mas maganda ang pagkakaayos ng mansyon ni Celeste sa probinsya. Nga pala Naomi, iha, sabi ni Celeste habang umuupo sa isang armchair. Iniisip ko ang hinaharap. Hindi na rin bata si Darren. 53 taong gulang na siya at, alam mo na, wala tayong mga apo. Hindi ba't magandang ideya na gumawa ng huling habilin para sa mga apo sakali lang? Naramdaman ni Naomi ang panlalamig. Anong mga apo, Celeste? Wala tayong mga anak. Aba, para sa mga pamangkin ko, sabi nito na iwinawasiwas ang kamay. May 2 akong pamangkin, mababait na bata, nag-aaral, nagtatrabaho. Kung hindi natin gagawin, kukunin lang ng gobyerno ang lahat. Dahan-dahang inilapag ni Naomi ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa. At saan mo nga pala itinatago ang mga papeles ng kondo? Biglang tanong ni Celeste na para bang wala lang. Iniisip ko lang ang kinabukasan ng mga bata, yung mga pamangkin, mga kabataan. Iyon na yun. Naintindihan ni Naomi ang ipinapahiwatig. Nasa safe, tuyo niyang sagot. Pero bakit mo na itanong? Para lang kung sakali. Hindi mo masasabi kung anong pwedeng mangyari. Mabuti nang alam kung nasaan ang mga bagay-bagay. Nang sa wakas ay umalis si Celeste, naupo si Naomi sa katahimikan. Pinagdudugtong-dugtong ang lahat. Ang tawag sa hating gabi, ang kakaibang paglalambing ni Darren, at ngayon ang mga patutsadang tanong ni Celeste tungkol sa titulo ng bahay. Unti-unti, nabubuo ang puzzle at hindi niya gusto ang larawang nakikita. Pumunta siya para tingnan ang computer ni Darren. Hindi pa nito kailanman pinalitan ang password noon. Palagi nitong ginagamit ang isang simpleng key, ang petsa kung kailan sila nagkakilala, pero hindi ito gumana ngayon. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa loob ng 25 taon, hindi ito naglihim sa kanya. Sinubukan niya ang kaarawan nito, wala. Sinubukan niya ang sananay nito, ayaw. Pagkatapos ay naisip niyang subukan ang petsa ng kanilang kasal, pero pabaliktad. Gumana. Nagbukas ang browser history at ang nakita niya ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Paano makipagdiborsyo kapag may pinagsamang ari-arian? Karapatan ng asawa sa paghahati ng ari-arian. Legal na payo para sa paghihiwalay. Hinanap niya ang lahat ng ito sa nakalipas na 2 linggo. Nanginginig ang mga daliri, nag-scroll siya sa sunod-sunod na pahina. Paano mapanatili ang kondo sa isang diborsyo? Mga legal na paraan sa paghahati ng ari-arian. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kaibigan niyang si Candace. Naomi, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Si Darren mo. Nakita ko siya sa isang alahasan sa Tyson's Galleria kasama ang isang batang babae. Tumingin sila ng mga singsing. Nakakapit sa kanya, nakayakap na parang wala lang. Anong itsura niya? Mahinang tanong ni Naomi. Mga 30 anyos, blonde, bihis na bihis, suot ang isang napakamahal na coat. Maganda pero mukhang mababaw at lantaran silang naglalambingan. Okay ka lang, Naomi? Oo, pagsisinungaling ni Naomi. Ayos lang ang lahat, pero walang maayos. Nang gabing iyon, umuwi si Darren na may dalang isang bouquet ng rosas at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Para sa aking nag-iisa at tunay na pag-ibig, kumpiyansa niyang sabi, sabay halik sa labi nito. Nag-iisa. Anong kabalintunaan, isip ni Naomi. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Kailangan nating mag-usap ng seryoso tungkol sa ating kinabukasan. Naniga si Darren, bahagya lang, pero nakita niya ito. Pag-usapan ng ano? Tanong nito, sabay bukas ng TV, nagkukunwaring abala sa programa. Ayos lang naman ang lahat, di ba? Sa 1 linggo na ang anibersaryo, nandoon lahat ng mga kaibigan natin. Huwag nating sirain ang mood sa mga seryosong usapan. Mag-usap tayo pagkatapos ng party. Okay? Pagkatapos ng party, ibig sabihin may malaking plano para sa party mismo. Tumango si Naomi, nagkunwaring sumasang-ayon, pero nakaramdam ng nagyayelong lamig sa loob niya. Pagkatapos ng 25 taon, kilala na niya ng husto ang kanyang asawa. May inihahanda itong isang bagay, kalmado at walang awa, kasama ang kanyang ina at tiyak na isang abogado.
Ang hindi alam ni Darren ay may alas si Naomi, isang bagay na maaaring sumira sa lahat ng kanyang plano. At sa ngayon, wala siyang balak sabihin dito ang anuman. Kinabukasan, nagising si Naomi na may buhol sa kanyang tiyan na para bang isang matinding trahedya ang nangyari kahapon at ngayon pa lang siya natututong mabuhay kasama nito. Maagang umalis si Darren nang hindi nag-aalmusal. May meeting ako, sabi nito. Meeting? Mapait na isip ni Naomi. Alam na alam niya kung sino ang kamiting nito. 11:00 ng umaga, tumunog ang telepono sa bahay. Nakalimutan ni Darren ang kanyang cellphone, naiwan itong nakataob sa kusina. Hindi sumagot si Naomi, pero na-record ng answering machine ang mensahe. Di, si Mama ito. Nakausap ko na si Mr. Hayes. Pwedeng ayusin ang lahat. Ang importante ay hindi siya maghinala hanggang sa huling sandali. Tawagan mo ako kapag libre ka na. Hayes, ang di umano'y kasamahan sa Seattle. Ngayon, malinaw na ang lahat. Naramdaman ni Naomi na gumuho ang kanyang kinatatayuan. 25 taon, isang kapat ng isang siglo sa tabi ng isang lalaking ngayon ay pinaplano ang kanyang kataksilan na parang papeles lang sa opisina. Nilapitan niya ang telepono ni Darren. Kailangan nito ng 6 na digit na code. Sinubukan niya ang petsa kung kailan sila nagkakilala, Setyembre 1, 1999. Ayaw, sinubukan niya ang kaarawan ni Celeste. Wala. Tapos naalala niya ang blonde sa alahasan. Sabi ng kanyang kutob, subukan niya ang Marso 8, International Women's Day. Gumana. Kaarawan ng Querida. Kinumpirma ng mga text ang lahat. Sierra, mahal ko, konting tiis na lang. Pagkatapos ng anniversary, malulutas na ang lahat. Mapapasa atin ang kondo. Di, sabi mo magsasama na tayo bago magbagong taon. Pagod na akong magtago. Mahal ko, lahat ay ayon sa plano. Inasikaso na ni Mama ang mga bagay-bagay. Walang hinala si Naomi. Sabi ni Hayes, kung gagawin natin ito ng tama, kalahati lang ang makukuha niya. Mapapanatili ko ang kondo. Napaupo si Naomi sa isang silya, nanginginig ang mga kamay. Pinaplano nila ang buhay niya na para bang isa siyang segunda manong ari-arian. Si Darren, ang nanay nito, ang abogadong si Hayes, ang keridang si Sierra, lahat sila'y sangkot sa isang bitag kung saan siya ang biktima at may mas malala pang darating. Ma, sigurado ka bang nasa pangalan nating dalawa ang titulo ng kondo? Baka sinuwerte tayo at sa akin lang. Anak, nakita ko ang mga kopya noong binili ninyo. Parehong pangalan ang nakalagay, pero sabi ni Hayes may mga paraan. Ang importante ay pirmahan niya ang waiver. At kung ayaw niyang pumirma? Pipirma siya. Pagkatapos ng gagawin natin sa kanya sa party, wala siyang ibang pagpipilian. Ano ang plano nilang gawin sa kanya? Naramdaman ni Naomi na umaakyat ang kaba sa kanyang lalamunan. Ipapahiya nila siya sa harap ng lahat, aakusahan ng kung ano. Nang walang sinasayang na oras, kinopya niya lahat ng mahahalagang mensahe sa sarili niyang telepono at ibinalik ang telepono ni Darren kung saan niya ito natagpuan. Kailangan niya ng plano, kailangan niya ng tulong. Tinawagan niya si Aisha Cole, ang kaibigan niya sa kolehiyo na ngayon ay isang family attorney. Hindi sila madalas mag-usap pero nanatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan. Naomi, sabi ni Aisha nang sumagot ito. Ang tagal nating hindi nag-usap, kamusta ka? Pwede ba tayong magkita ngayon? Tanong ni Naomi, sinusubukang maging kalmado. Kailangan ko ng konsultasyon. Sige, libre ako ng 6:00. Pumunta ka sa opisina at mag-usap tayo. Ang opisina ni Aisha ay nasa downtown sa isang modernong high-rise. Sinalubong niya si Naomi ng yakap pero agad napansin ang tensyon. Umupo ka. Sabihin mo sa akin ang lahat. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Naomi. Sabihin na lang natin na may isang kakilala ako na may problema sa asawa niya. Gusto nitong makipagdiborsyo pero itinatago niya at mukhang nagseset up siya ng bitag. Tinitigan siya ng mabuti ni Aisha. Sigurado kang hypothetical na kakilala ito, Naomi? Nanahimik si Naomi ng ilang segundo pagkatapos ay ikinuwento ang lahat. Ang mga tawag sa hating gabi, ang mga mensahe sa telepono, si Sierra, ang mga pakana ng kanyang biyenan, lahat-lahat. Nakikinig si Aisha, paminsan-minsan ay nagtatanong para linawin ang mga bagay.
Naiintindihan ko, sabi niya sa wakas. Seryoso ito pero hindi ka talo. Ang magandang balita ay kumilos ka agad. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bahay. Kailan niyo ito binili? Kaninong pangalan ang nasa titulo? Inilagay namin pareho ang aming mga pangalan noong 2005, pantay na hati. May formal ka bang trabaho? Oo, controller ako sa Alliance Development Group. 15 taon na ako doon. At ang weekend cabin ay nasa pangalan din naming dalawa, pero hindi gaanong malaki ang halaga. Ang kondo ang pangunahing asset. Nag-notes si Aisha. Naomi, wala silang magagawa sa iyo kung mananatili kang malinaw ang isip. Sa isang diborsyo, lahat ay makakatanggap ng kung ano ang legal na sa kanila. Walang makakapilit sa iyo na isuko ang iyong parte. Pero malinaw na may binabalak silang marumi. Gusto kanilang ilagay sa isang mahinang emosyonal na posisyon. Isang iskandalo, isang akusasyon, isang bagay para sirain ka. Kailangan mong maging handa. Paano ako maghahanda? Mag-ipon ka ng ebidensya. Kunan mo ng litrato ang mga mensahe. Mag-record ka ng mga usapan kung kaya mo. Ilipat mo ang ilan sa pera sa isang account na nakapangalan lang sa iyo. At ang pinakamahalaga, huwag mong ipaalam sa kanila na alam mo ang ginagawa nila. Tumango si Naomi. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng halos kaginhawaan. May plano na siya, may suporta siya. Salamat Aisha, magkano ang utang ko sa iyo? Ngumiti si Aisha. Wala te, hindi naniningil ang magkakaibigan. I-update mo lang ako. At tandaan mo, ano man ang mangyari, hindi ka nag-iisa o walang laban. Umuwi si Naomi na determinadong kumilos, pero ang nadatnan niya sa pag-uwi ay nagkumpirma na nagsimula na ang giyera. Nasa may pasukan si Darren, tinitingnan ang sarili sa salamin. Mukhang losyang kayata ngayon sabi niya nang hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Pasensya na pero oo Naomi, napabayaan mo ng kaunti ang sarili mo. Tingnan mo, ang pagiging 50 ay hindi katapusan ng mundo, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Mag-gym ka, magpatingin sa dermatologist, magpagawa ka ng kung ano. Nakita ko ang anak ni Candace kanina. 30 anyos pero mukhang 25, napakapulido. At ikaw? Well, naiintindihan mo naman. Ikinukumpara na siya nito sa mga mas batang babae, inihahanda ang entablado para bigyang katwiran ang kanyang kataksilan. May meeting ako bukas, bigla niyang anunsyo. Sabado, pero buong araw yon. Isa na namang date kay Sierra. Okay lang, kalmadong sagot ni Naomi. At sa linggo, pupunta ako kay mama. Aayusin ko ang bago niyang smart TV. Pagugol ng oras sa pamilya ng traidor. Nang gabing iyon, habang naliligo si Darren, tiningnan ni Naomi ang kanilang joint bank account online. Sa nakalipas na buwan, $30,000 ang na-withdraw sa ilang transaksyon. Mga regalo para kay Sierra, bayad sa abogado, at kung ano-ano pa. Lahat ay galing sa kanilang pinagsamang pera. Napatawa si Naomi, isang tawang nerbyoso at marupok. Ginagamit nila ang sarili niyang pera para planuhin ang kanyang pagbagsak, pero may alas siyang tinatago, isang bagay na hindi nila alam. Isang linggo na ang nakalipas, isang sulat ang dumating mula sa isang notaryo. Ang kanyang tita Josephine, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama, ay pumanaw sa Germany. Wala itong anak o asawa. Iniwan niya ang buong ari-arian niya kay Naomi, ang kanyang nag-iisang pamangkin. Kasama dito ang isang kondo sa Munich na nagkakahalaga ng katumbas ng $800,000. Isang bank account na may katumbas ng $570,000. Isa pang luxury investment condo sa Miami Beach, Florida. Kabuuang halaga na higit sa $3,000,000. Hindi pa ito sinasabi ni Naomi sa kahit kanino. Gusto niya sanang sorpresahin si Darren sa kanilang anibersaryo, pero ngayon, ang perang iyon at ari-arian ang kanyang kaligtasan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research kung paano irehistro ang mana, ilipat ang mga pondo sa kanyang personal na account, at legal na protektahan ang sarili mula sa mga taong tingin sa kanya ay isang tanga. Akala ni Darren hawak niya ang lahat ng baraha, pero nagsisimula pa lang ang laro. Noong Lunes, nagising si Naomi na may malinaw na plano. Una, bumisita siya sa isang notaryo, pero hindi sa humahawak ng kaso ng kanyang tita. Pumunta siya sa isang matagal ng kakilala, si Mr. Perry,
ang real estate lawyer na tumulong sa kanila sa pagbili ng kondo noon. Naomi Sterling, ilang taon na rin. At kamusta naman si Darren Price? Bati sa kanya ni Mr. Perry, isang matandang ginoo ng may ngiti. Mr. Perry, kailangan ko ng tulong nyo, sabi niya, pagpasok sa opisina nito. Pero kailangang mahigpit na confidential. Naging seryoso ang mukha ng abogado. Umupo ka, nakikinig ako. Naaalala niyo po ba ang kondo namin sa M Street sa Georgetown? Kayo po ang gumawa ng titulo noong 2005. Siyempre, isang napakagandang unit sa isang mainam na gusali. Natatandaan niyo po ba kung sino ang unang bumili nito? Ibig kong sabihin, saan galing ang pera? Kumunot ang noo ni Mr. Perry, binuksan ang isang lumang file at naghahanap sandali. Heto na, isang di pangkaraniwang kaso ito. Ang pera ay direktang galing sa account ng mga magulang mo at sa deed of gift, ikaw ang nakalista bilang nag-iisang tatanggap. Idinagdag lang si Darren 2 buwan pagkatapos bilang asawa mo. Naramdaman ni Naomi ang pag-init ng kanyang dibdib. So, formal itong premarital asset. Formal, oo. Iregalo ito sa iyo ng mga magulang mo bago pa lumabas ang pangalan ni Darren sa mga dokumento. Sa kaso ng diborsyo, malaki ang pagkakaiba niyan. Makakahabol lang siya kung mapapatunayan niyang nag-invest siya sa malalaking renovation. Bahagyang ngumiti si Naomi. Ni isang kusing ay hindi gumastos si Darren sa kondo. Siya ang gumawa ng lahat. Maaari niyo po ba akong bigyan ng isang dokumentong nagpapatunay nito? Siyempre, bumalik ka bukas ng hapon. Handa na iyon. Pag-alis sa opisina, iba na ang pakiramdam ni Naomi. Pagkatapos ng maraming araw, sa wakas ay naramdaman niyang malakas siya, protektado, ngunit ang naghihintay sa kanya sa bahay ay nagpabigla sa kanya. Isang courier ang naghatid ng isang makapal na sobre mula sa Germany. Ang mga huling papeles para sa mana mula kay Tita Josephine. Binasa ni Naomi ang mga linya sa tulong ng isang buod. Isang kondo sa Munich na nagkakahalaga ng $800,000, isang bank account na may $570,000, at ang luxury investment condo sa Miami Beach. Higit sa $3 milyong sa kabuuan. Naupo siya sa sala. Isa na siyang mayaman, malaya at independenteng babae. Pero hindi dapat malaman ni Darren. Hindi pa. Tumunog ang kanyang telepono. Si Darren na may sobrang siglang boses. Naomi, mahal ko, naisip ko, bakit hindi natin talagang i-celebrate ang ating anibersaryo? Mga kasamahan kaibigan, lahat. Bakit kailangang malaki di? Bakit? 25 taon, silver anniversary. Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo kaperpektong pamilya. Nireserba ko na ang ballroom sa Watergate Hotel para sa 100 tao. 100 tao para sa kanyang pampublikong kahihiyan. Hindi ba't mahal iyon, Darren? Akala ko ba nag-iipon tayo? Huwag kang mag-alala dyan, putol niya. Nandyan ang pera. Ang importante ay ang impresyon. Iimbitahan natin ang boss ko, ang sa iyo. Kailangang makita ng lahat kung gaano tayo kasaya. Anong laking kasinungalingan? Sige, kalmadong sabi ni Naomi. Kung anong sabihin mo. Perfect. May meeting ako sa ilang partners. Mag-uusap tayo mamayang gabi. Mga partner, alam ni Naomi kung ano ang ibig sabihin yon. Sa hapon, dumating si Celeste Price na may dalang regalo. Naomi, iha, sabi niya sa matamis na boses, habang inaabot sa kanya ang isang sobre. Galing ito sa akin para sa iyo. Isang konsultasyon sa isang mahusay na family lawyer. Para lang kung sakali, hindi mo masasabi. Binuksan ni Naomi ang sobre, isang business card. Hayes and Associates Divorce and Property Law na may kasamang tala. Libreng konsultasyon kahit kailan, ang kapal ng muka. Binibigyan nila siya ng konsultasyon sa mismong abogadong nagpaplano ng kanyang kataksilan. Salamat, tuyong sabi ni Naomi. Napakamaalalahanin mo. Nag-aalala ako sa iyo, anak. Anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, tinawag siya ng kanyang biyenan na ganoon bago siya saksakin sa likod. Pagkaalis ni Celeste, nagsimulang maglinis si Naomi. Sa isa sa mga jacket ni Darren, nakakita siya ng isang lukot na card. Mr. Hayes, Family Law, Divorce, Asset Division Alimony. Parehong abogado, parehong plano.
Gabi na umuwi si Darren, masaya at amoy mamahaling pabango. Niyakap niya si Naomi. Handa na ang lahat. Menu ng restaurant, mga bisita, magiging hindi malilimutan ito. Malamig siyang tiningnan ni Naomi. Tama siya. Magiging hindi malilimutan ito, pero hindi sa paraang iniisip niya. Di, anong pabango ang gamit mo? Hindi sa'yo yan. Nag-atubili ito. Nakasabay ko sa elevator ang kapitbahay. Napakatapang ng pabango niya at kumapit sa jacket ko. Isang kasinungalingan pagkatapos ng isa pa. Nga pala, sabi niya, habang naglalakad papunta sa bintana. Sa anibersaryo, magbibigay ako ng isang espesyal na talumpati tungkol sa ating buhay at mga plano sa hinaharap. Anong mga plano? Makikita mo. Sorpresa. Isang sorpresa. Nakaramdam ng panlalamig si Naomi. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig siya ng bulungan. Nasa telepono si Darren sa pasilyo. Tahimik siyang bumangon at idinikit ang tainga sa pinto ng silid. Ma, perpekto ang lahat. Nakabook na ang restaurant. Kumpirmado na ang mga bisita. Pagkatapos ng toast, mangyayari na ang lahat. Sigurado ka bang wala siyang hinala? Paano siya maghihinala? Inosente siya na parang bata. Palagi siyang nagtitiwala sa akin at hanggang ngayon, ganoon pa rin. At kung ayaw niyang pirmahan ang mga papeles, pipirma siya. Pagkatapos ng sasabihin ko sa kanya sa harap ng lahat, wala siyang ibang pagpipilian. Makikita ng lahat kung ano talaga siya, alam mo na. Di, hindi mo ba naisip na mas magandang gawin ito ng pribado sa bahay ng walang eksena? Hindi ma, kailangang sa harap ng lahat. Sa ganoong paraan, hindi siya makakagawa ng eksena o hihingi ng paliwanag. Uuwi siya ng diretso at naghihintay na doon si Hayes kasama ang mga papeles. Mabilis, malinis at walang drama. At alam na ni Sierra? Siyempre, darating pa nga siya sa anibersaryo. Gusto kong makilala niya ang mga kasamahan ko. Ipakikilala ko siya bilang bago kong assistant. Ang sama mo. Hindi ito kasamaan ma, praktikalidad ito. Sapat na ang 25 taon, karapat-dapat din akong maging masaya kahit nasa kapahamakan niya. Bumalik si Naomi sa kama pero hindi makatulog. So darating din pala si Sierra sa party. Sasaksihan niya ang kahihiyan ng kanyang karibal at pagkatapos ay papalitan ang kanyang lugar sa bahay. Yun ang akala nila. Kinaumagahan, pumunta si Naomi sa bangko. Nagbukas siya ng personal na account at inilipat ang kalahati ng pera mula sa kanilang joint savings. Kung gusto ni Darren na magpatuloy sa paggastos sa kanyang kerida, gagawin niya ito gamit ang kanyang kalahati. Pagkatapos ay pumunta siya sa abogado para kunin ang dokumentong nagpapatunay na ang kondo ay sa kanya bago pa sila ikasal. Sunod, pumasok siya sa trabaho. Mr. Boudreau, sabi niya sa kanyang boss pagpasok sa opisina nito, maaari po ba akong makipag-usap sa inyo? Siyempre, Naomi Sterling, maayos ba ang lahat? Maayos po ang lahat sa ngayon. Gusto ko lang po kayong bigyan ng babala na malapit na po akong pumasok sa isang mahirap na personal na yugto. Diborsyo? Tanong nito, kumunot ang noo. Seryoso? Akala ko matatag kayong dalawa. Inimbita mo pa nga ako sa inyong anibersaryo. Kaya nga po gusto ko kayong bigyan ng babala. Kung sakaling maging pangit ang mga pangyayari, sana'y maaasahan ko ang inyong suporta. Hindi po maaapektuhan ang trabaho ko. Ikaw ang pinakamahusay na controller na nagkaroon kami sa loob ng 15 taon. Ano man ang mangyari, ligtas ang trabaho mo. Nang gabing iyon, habang si Darren ay nasa isa na namang meeting, inilabas ni Naomi ang mga dokumento ng mana. Kailangan niya ng isang malinaw at pinag-isipang plano. Walang laman ang kondo sa Miami Beach. Pinapaupahan ito ni Tita Josephine. Pero natapos na ang kontrata 1 buwan na ang nakalipas. Maaari siyang lumipat doon pagkatapos ng diborsyo. Gamit ang pera sa bangko sa Germany, mayroon siyang kalayaan sa pananalapi sa loob ng maraming taon. At ang pinakamahalaga, ang dokumentong nagpapatunay na ang kondo sa DC ay sa kanya bago pa ang kasal. Hinding-hindi iyon inaasahan ni Darren. Bukas na ang anibersaryo. Akala niya, siya ang magbibigay ng huling suntok, pero siya ang malapit ng magulantang. Inilagay ni Naomi ang lahat ng papeles sa safe at ngumiti. Noong Huwebes ng umaga, pumunta siya sa German consulate.
Kailangan niyang gawing formal ang mana para ma-access ang mga account ni Tita Josephine. Ang consul, isang matandang Ginoo na may maayos na balbas, ay maingat na sinuri ang mga dokumento. Lahat ay maayos, Mrs. Sterling. Ang iyong tiyahin ay isang napakaingat na babae. Maa-unlock ang mga bank account sa loob ng 1 linggo. At tungkol sa condo sa Miami Beach, agad na malilipat ang pagmamay-ari sa iyong pangalan. Heto ang mga papeles. Maaari mo itong gamitin ayon sa iyong kagustuhan. Maingat na inilagay ni Naomi ang mga dokumento sa kanyang bag. Pag-aari na niya ngayon ang 3 ari-arian, higit sa $1 milyong na cash, at ang pinakamahalaga sa lahat, kumpletong kalayaan. Nang araw ding iyon, nagbukas siya ng isa pang account sa euros para paghandaan ang international transfer. Ang bank advisor, isang batang babae, ay nanlaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga numero sa papeles. Wow, napakaganda ng minana ninyo, ano? Oo, ngumiti si Naomi. Isang kahanga-hangang babae ang aking tiyahin. Pag-alis sa bangko, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay na malaya at independyente siya. Wala na siyang pakialam sa kung anong plano ni Darren. Hindi na niya iyon problema. Ngunit ang sorpresang naghihintay sa kanya sa labas ng Watergate Hotel ay isang matinding sampal. Pumunta siya doon para tingnan ang mga paghahanda para sa anniversary party. At sa mismong pasukan, isang batang babaeng blonde na nakasuot ng mamahaling coat ang may kausap sa telepono. "Di mahal ko, grabe!" sabi ni Sierra sa isang matamis at nakakasuyang boses. "Ang laki ng ballroom, ang ganda ng palamuti. Nangako ka na titira tayo sa isang malaking kondo sa lalong madaling panahon at nai-imagine ko na ang pag-host ng mga party doon." Si Sierra iyon, ang kerida ng kanyang asawa. Ilang talampakan lang ang layo niya, masayang nagsasalita tungkol sa buhay na magkakaroon siya kasama ito. Nanatiling nakatayo si Naomi, pinapanood ito. Walang duda na maganda siya, mga 30 anyos, maganda ang katawan, maayos ang buhok, perpekto ang kuko, pero ang mga mata niya ay walang laman, malamig at mapanuri. "Siyempre, naiintindihan kong magiging mahirap bukas," patuloy ni Sierra. "Pero sabi mo pagkatapos ng speech mo, maiintindihan niya ang lahat. At nandun ako bilang bago mong assistant. Romantiko, di ba? Romantiko ang ipahiya ang asawa mo sa publiko." Lumapit si Naomi. "Excuse me, alam mo ba kung nasaan ang manager?" Lumingon si Sierra. Tiningnan si Naomi mula ulo hanggang paa nang may paghamak. "Walang ideya," malamig niyang sagot. "Hindi ako nagtatrabaho dito." Bumalik siya sa kanyang telepono. "Di, may isang babaeng nagtatanong sa akin dito. Sige, kita tayo mamaya. I love you." Isang babae? Ngumiti si Naomi sa sarili. Bukas, ang babaeng ito ay maghahatid ng isang malaking sorpresa. Ang manager ng restaurant, isang mabait at matabang babae, ay sinalubong si Naomi ng ngiti. "Nandito po kayo para sa anibersaryo bukas. Bayad na po ni Mr. Price ang lahat. Ballroom para sa 100 tao, handaan, live music." "At magkano ang lahat ng iyon?" $45,000. Hiningi po ng asawa ninyo ang pinakamahusay sa lahat. $45,000 para ipahiya siya sa publiko. Tumango si Naomi. "Naiintindihan ko. Pwede ko bang makita ang ballroom?" "Oo, marangya ang silid. Mataas na kisame, mga chandelier na kristal, malinis na puting mantel, malalaking salamin sa mga dingding. Lahat ng bisita ay magkakaroon ng perpektong tanawin ng palabas." "Saan ilalagay ang mikropono para sa mga toast?" tanong ni Naomi. "Dito mismo sa gitna," sabi ng manager. Iginiit ni Mr. Price na marinig siya ng lahat. Siyempre, para walang makaligtaan sa kahihiyan. Sa bahay naghihintay si Darren, nerbyoso, naglalakad-lakad hawak ang isang papel. "Ah, Naomi," sabi niya, mabilis na itinago ang papel. "Saan ka galing?" "Sa restaurant," tiningnan ng lahat. "Ano sa tingin mo?" Kahanga-hanga, $45,000 para sa isang gabi. "Seryoso, Di? Hindi mo ba naisip na sobra na iyon? May iba pa tayong plano, di ba?" "Huwag kang mag-alala dyan," sabi niya ng may paghamak. "Nandyan ang pera. Ang importante ay mag-iwan ng magandang impresyon sa mga bisita.
o sa Kerida. Nang gabing iyon, dumating si Celeste Price na tuwang-tuwa. Di, anak, handa ka na ba? Nag-ensayo ka ba sa iyong talumpati? Siyempre ma, magiging perpekto ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tinapik niya ang balikat nito. Magiging tagumpay ang talumpati mo. Makikita ng lahat na ginawa mo ang tamang desisyon. Ang tamang desisyon. Pinanood sila ni Naomi mula sa kusina, namumuo ang galit sa loob niya. Ma, paano kung gumawa siya ng eksena? Tanong ni Darren. Hindi yan gagawa. Kumpiyansang sagot ni Celeste. Sa dami ng tao, magtitimpin yan. Edukada siyang babae. Sa bahay nila aayusin ang mga bagay. At si Hayes, handa na ba siya? Oo, tapos na ang mga papeles. Kailangan na lang niyang pumirma. Pagkatapos ng talumpati mo, wala siyang magiging pagpipilian. Tahimik na pumunta si Naomi sa kwarto at kinuha ang sarili niyang mga papeles mula sa drawer. Handa na ang lahat. Inilagay niya ang lahat ng dokumento sa isang maliit na folder. Ang papel na nagsasabing ang condo ay sa kanya bago pa ang kasal, ang mga dokumento ng mana, at ang statement para sa kanyang bagong bank account. Bukas, babaguhin ng mga dokumentong iyon ang lahat. Kinagabihan, nang umalis na si Celeste, nagkulong si Darren sa kanyang pag-aaral. Narinig ni Naomi na nag-e-ensayo siya ng kanyang talumpati, bumubulong sa sarili. Lumapit siya sa pinto at nakinig ng mabuti. Minamahal na mga kaibigan, ngayon ay isang espesyal na araw. 25 taon na ang nakalipas, gumawa ako ng isang desisyon na tila tama. Ngunit ang buhay ay nagpapatuloy, nagbabago ang mga tao, at minsan kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na aminin ang iyong mga pagkakamali. Pagkakamali. Ang 25 taon ng kasal ay kanyang pagkakamali. Nagpapasalamat ako kay Naomi para sa mga taong ito, ngunit hinihiling ng katapatan na sabihin ko ang totoo. Kami ay magkaibang mga tao na may magkaibang mga halaga, may magkaibang mga plano para sa hinaharap at nakagawa na ako ng desisyon. Ang natitira ay mahina na, ngunit malinaw ang kahulugan. Bumalik si Naomi sa kwarto. Wala siyang ganang matulog. Kinaumagahan, nagising si Darren na nasa magandang mood. Naomi, sabi niya, inaayos ang buhol ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ngayon ay isang magandang araw. Oo, ang ating anibersaryo. Hindi lang iyon, sabi niya, ngumingiti ng kakaiba. Bukas, magbabago ang buhay mo at pati na rin ang sa akin. Ganap. Ganap? Makikita mo, magugulat ka. Magugulat? Di, pwede ba kitang tanungin? Sige, ano yon? Minahal mo ba talaga ako? Totoo? Natigilan ito, hawak ang kurbata. Ang weird naman ng tanong na yan. Bakit mo tinatanong yan sa isang importanteng araw? Nagtatanong lang. Siyempre, minahal kita, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. At mahal pa rin kita sa sarili kong paraan. Sa sarili niyang paraan, tulad ng isang taong nag-aalaga sa isang lumang kasangkapan na nagsilbi na sa layunin nito. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Naomi. Buong araw, abala si Darren, tumatawag sa restaurant, tinitingnan ang listahan ng mga bisita, nagbibigay ng mga utos. Pagsapit ng gabi, kitang-kita na ang kanyang kaba. Handa ka na ba, Naomi? Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang bagong eleganteng dark blue na damit na binili para sa araw na ito. Handa na. Kung gayon, tara na. Oras na para malaman ang katotohanan. Ang katotohanan. Hinawakan ni Naomi ang kanyang pitaka kung saan nakalagay ang mga dokumento. Oo, oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Hindi sila nag-usap sa biyahe. Nerbyoso si Darren, pinapatunog ang mga daliri sa manibela. Pinanood ni Naomi ang mga ilaw ng syudad sa bintana. 25 taon na ang nakalipas, tahimik din silang nagbiyahe papunta sa courthouse. Pero ang katahimikang iyon ay puno ng pananabik at pag-ibig. Ngayon, ito ang katahimikan bago ang isang labanan. Naomi, sabi ni Darren nang makarating sila sa hotel. Ano man ang mangyari ngayon, gusto kong malaman mo na hangad ko ang pinakamabuti para sa iyo. Ang pinakamabuti? Anong malupit na biro? Salamat di, sagot niya nang may payapang ngiti. At hangad ko rin na matanggap mo ang eksaktong nararapat sa iyo.
Nagniningning ang ballroom sa Watergate Hotel. 100 bisita ang nakaupo sa mga bilog na mesa na may mga puting rosas at gintong kandila. Sa pangunahing mesa ay nakaupo ang mga host. Ngumiti si Naomi at tinanggap ang mga pagbati, ngunit sa loob niya ay tensyonado siya. Malapit nang dumating ang dagok. "Naomi, ang ganda mo ngayon," sabi ni Marina, isang katrabaho. 25 taon na kayong magkasama, ang romantiko. "Oo," sabi ni Naomi, tumitingin sa paligid. Hindi inaasahan lahat ng ito. Sa isang sulok ng silid ay nakatayo si Sierra, ang karayda ni Darren. Ipinakilala siya bilang bago nitong marketing assistant. Bata, maganda, nakasuot ng napakamahal na damit. Kalmado siyang nakikipag-usap sa ilang kasamahan na para bang walang mali. "Darren Price, binabati kita sa iyong anibersaryo," sabi ni Mr. Michael Boudreau, ang CEO ng kumpanya ni Darren. Bihira na ang makakita ng ganitong katatag na mag-asawa. "Salamat po, Mr. Boudreau," sagot ni Darren, kinakamayan ito. "Espesyal na araw po ngayon. Naghanda pa nga po ako ng isang napaka-espesyal na talumpati." "Isang talumpati?" Nanuyo ang lalamunan ni Naomi. Pumunta si Celeste Price sa bawat mesa, tumatanggap ng mga papuri para sa kanyang mabuting anak at sa ulirang asawa nito. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Alam niya kung ano ang malapit nang mangyari. Sa isang maliit na mesa sa likod, isang lalaki sa kanyang edad 50 na nakasuot ng madilim na suit ang seryosong nakaupo. Hindi siya kilala ni Naomi, pero nakilala niya ang kanyang larawan. Si Mr. Hayes, ang abogado. Naroon siya kung sakaling kailanganin ng pirma. "Minamahal na mga bisita," tunog ng boses ng Master of Ceremony sa mikropono. "Maaari ko bang hingin ang inyong atensyon?" Nais ni Darren na magbigay ng ilang salita bilang parangal sa kanyang asawa. Isang katahimikan ang bumalot. Lahat ay lumingon sa pangunahing mesa. Tumayo si Darren, kinuha ang mikropono at ngumiti ng malapad. "Mga kaibigan, salamat sa pagdating ninyo sa mahalagang araw na ito. Ang 25 taon ay hindi biro. Ito ay isang kapat ng isang siglo sa tabi ng isang tao." Tumango ang mga bisita, itinaas ang kanilang mga baso. "Marami akong inisip tungkol sa ating buhay na magkasama," patuloy ni Darren. "Tungkol sa kung ano ang nagbuklod sa atin, kung ano ang nagpasaya sa atin, at kung ano ang hindi gaanong." Nanigas si Naomi. Nagsisimula na, isip niya, at may napagtanto akong isang napakahalagang bagay. Nagbabago ang mga tao. Ang tila tama noong bata ka pa ay maaaring maging isang pagkakamali sa huli. Naging mas tahimik ang ballroom. Nagpalitan ng nagtatakang tingin ang mga tao. 25 taon na ang nakalipas, pinili ko ang babaeng magiging kasama ko sa buhay, ginabayan ng mga damdamin ng kabataan. Ngunit tinuruan ako ng buhay na tingnan ang mga bagay ng mas malinaw. "Darren," bulong ni Naomi, "anong pinagsasabi mo?" "Ang totoo, mahal. Oras na para itigil ang pagsisinungaling sa ating sarili." Humarap siya sa mga bisita. Mas matigas at mas matatag ang kanyang boses. "Minamahal na mga kaibigan, gusto kong maging tapat sa inyo at sa aking sarili. Sa loob ng 25 taon, tiniis ko ang isang buhay kasama ang isang babaeng hindi para sa akin. Isang kulay abo, nakakabagot na babae na hindi alam kung paano maging partner ng isang matagumpay na lalaki." Napuno ng nagulat na bulungan ang ballroom. "Darren, nababaliw ka na ba?" Sigaw ng isang tao. Kabaligtaran, kalmado niyang sabi. "Sa wakas ay malinaw na ang pag-iisip ko. Kailangang maintindihan ito ni Naomi. Tapos na ang ating pagsasama. Magsasampa ako ng diborsyo." Natulala ang buong silid. May mga napasinghap. Ang iba ay napahawak sa kanilang dibdib. Ang nanay niyang si Celeste ay ngumiti ng matagumpay. "Bukod pa rito," patuloy ni Darren, na lalong lumakas ang loob, "gusto ko ng patas na paghahati ng ari-arian. Kailangang umalis ni Naomi sa kondo. Oras na para sa isang bagong buhay, mga bagong relasyon." Tumingin siya ng may kahulugan kay Sierra, ang blonde, na nakatayo sa likod, halos hindi maitago ang isang mapagtagumpay na ngiti. "Joke ba ito?" tanong ng isang babae, litong-lito. "Nasa tamang pag-iisip ka ba, Darren?" tanong ng kanyang boss.
Higit kailanman, malamig niyang sagot. May karapatan akong maging masaya at gagamitin ko ito. Matatanggap ni Naomi ang idinidikta ng batas at maghihiwalay kami ng maayos. At yang batang babae na yan ang bago mong konkwista? Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Naomi, itinuturo si Sierra. Si Sierra ay isang kahanga-hangang babae. Naiintindihan niya kung ano ang kailangan ko, hayagang sabi ni Darren. Hindi tulad ng ibang tao. Sapat na iyon. Dahan-dahang tumayo si Naomi at marahang kinuha ang mikropono mula sa kanyang natulalang asawa. Salamat, Darren, sabi niya sa isang mahinahon, halos matamis na boses. Napakasinungaling, nanahimik ang silid. Inaasahan ng lahat ang mga luha, drama, natatakbo siya palabas. Alam niyo mga kaibigan, patuloy ni Naomi, tama si Darren sa isang bagay, tama na ang mga kasinungalingan at gusto ko ring sabihin ang totoo. Kumunot ang noo ni Darren. Wala ito sa kanyang script. Ang totoo, alam ko na ang buong palabas na ito sa loob ng 3 linggo. Alam ko ang tungkol kay Sierra, sa abogadong si Hayes, na naroon mismo sa sulok, at sa mga plano ninyong pilitin akong isuko ang aking mga karapatan sa kondo. Namutla si Mr. Hayes at sinubukang tumakas ng hindi napapansin, ngunit hinarangan ng mga inis na bisita ang kanyang daan. Naomi, anong pinagsasabi mo? Sinubukan ni Darren na sumabat. Na nasira ang plano mo, mahal. Kasi, sabi niya, habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang pitaka. Nagkamali ka ng isang maliit na bagay. Ang ating kondo ay hindi pinagsamang ari-arian. Regalo ito mula sa aking mga magulang sa pangalan ko bago pa tayo ikasal. Hawak ko ang dokumento mula sa real estate lawyer. Umatras si Darren. Hindi yan pwede. At higit pa riyan, patuloy ni Naomi. 3 linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng mana mula sa aking tita Josephine sa Germany. Isang condo sa Munich, isa pang luxury condo sa Miami Beach, at higit sa $1 milyong na cash. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Kaya anong paghahati ng ari-arian ang sinasabi mo? Makukuha mo ang kalahati ng cabin at kalahati ng iyong sasakyan. Lahat ng iba pa ay sa akin. Si Sierra, na nakasandal sa dingding, ay namutla na parang papel. At ngayon ang masayang bahagi, sabi ni Naomi ng may ngiti. Alam niyo ba kung magkano ang ginastos ng matagumpay niyong lalaki para sa maliit na palabas na ito para ipahiya sa publiko ang kanyang asawa? $45,000 mula sa aming joint savings. Nagsimulang magbulungan sa galit ang mga bisita. Pero hindi ako mapaghiganti, patuloy ni Naomi. Darren, malaya ka na. Isama mo ang iyong kahanga-hangang babae tulad ng tawag mo sa kanya at manirahan kung saan niyo gusto. Huwag lang sa kondo ko. Teka, bulong ni Darren, pwede nating pag-usapan to. Wala nang dapat pag-usapan. Magsasampa ako ng diborsyo bukas. Pwede nang umalis si Hayes, hindi ko na siya kailangan. Pagkatapos ay humarap siya sa mga bisita. Minamahal na mga kaibigan, paumanhin sa pagsira ng inyong gabi, pero minsan mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa mga palabas. Salamat sa pagdating. Ngayon alam niyo na kung sino ang sino. Inilagay ni Naomi ang mikropono sa mesa at naglakad patungo sa labasan. Sa likod niya, sumabog ang isang iskandalo. Darren, isa kang ganap na walang hiya, sigaw ng isang babae. Paano mo nagawa yan sa asawa mo? 25 taon tapos ganito ang gagawin mo. Sinubukan ni Sierra na umalis ng palihim, ngunit hinarangan siya ng isang galit na grupo ng mga bisita. At ikaw naman mga agaw? Akala mo ba madaling magnakaw ng asawa ng iba? Wala ka bang kahihiyan? Pumunta si Celeste Price sa bawat mesa, sinusubukang magpaliwanag, ngunit walang nakinig. Samantala, lumabas si Naomi sa restaurant at hininga ang malamig na hangin ng gabi, kalayaan. Huminto siya sa pinto at muling tiningnan ang kaguluhan sa loob. Sa malalaking bintana, nakikita niya ang pagguho ng kastilyong baraha na binuo ni Darren sa loob ng ilang buwan. Nasa gitna siya ng ballroom, maputla, litong-lito, parang isang aktor na nakalimutan ang kanyang mga linya. Ang mikropono ay nakahandusay sa sahig, mga bisita ay sumisigaw sa paligid niya. Lumapit sa kanya si Mr. Michael Boudreau, ang CEO. Darren Price, labis akong nadismaya sa iyo pagkatapos ng palabas na ito. Sa tingin ko, kailangan nating pag-aralan muli ang iyong posisyon sa kumpanya.
Pero Mr. Boudreau, hindi niyo po naiintindihan, utal ni Darren. Hindi po ganoon ang nangyari. Binaliktad ni Naomi ang lahat. Binaliktad? Sabat ni Marina, isa sa mga katrabaho ni Naomi. Narinig naming lahat ang sinabi mo. 25 taon na tiniis ang isang kulay abong babae. Hindi ka ba nahihiya? Sa isang sulok, ibang eksena ang nagaganap. Si Sierra, na sa wakas ay napagtantong tapos na ang kanyang pangarap na manirahan sa isang luxury condo, ay nakipagsiksikan sa mga galit na bisita. Hinawakan niya ang manggas ni Darren. Anong nangyayari? Nangako ka sa akin ng isang kondo. Nasaan ang perang ibinigay mo sa akin para sa ating bagong buhay? Shh! Bulong ni Darren, nerbyosong tumingin sa paligid. Huwag dito. Bakit hindi dito? Sigaw ni Sierra na nagiging hysterical. 3 buwan na akong naghihintay. Sabi mo mamumuhay tayong parang mga hari pagkatapos ng diborsyo at ngayon ano? Lumingon ang mga bisita, mausisa, ang ilan ay nagre-record na sa kanilang mga cellphone. Tigilan mo yan, pakiusap ni Darren. Mag-uusap tayo mamaya. Pero tumawa si Sierra, isang mapait at halos hysterical na tawa. Pag-uusapan ng ano? Wala kang kondo o pera. Niloko mo ako. Humarap siya sa mga bisita. Gusto niyo bang malaman ang totoo? Itong matagumpay na lalaking ito ay nangako sa akin ng kayamanan sa loob ng 3 buwan. Binilhan niya ako ng mga alahas gamit ang pera ng kanyang asawa. Nangako siya sa akin ng isang malaking kondo sa downtown. Sierra, tumahimik ka! Desperadong sigaw ni Darren, pero huli na ang lahat. At kumuha rin siya ng mga utang gamit ang kanilang pinagsamang ari-arian bilang kolateral, sabi niya, na lalong nadadala. Akala niya hindi malalaman ng asawa niya. Kumuha siya ng 20,000 dolyar mula sa Chase Bank at isa pang 15,000 mula sa Wells Fargo. Ginastos niya lahat sa akin. Nanahimik ang silid. Kahit si Naomi ay hindi alam iyon. Si Celeste Price, na sinubukang hindi mapansin, ay sumugod sa kanya. Anak, ano ang sinasabi ng babaeng ito? Anong mga utang? Anong mana ni Naomi? Ma, hindi ngayon ang oras, bulong ni Darren. Hindi oras? Isinangla ko ang aking mansyon para bigyan ka ng pera para sa abogado. At ngayon ano? Paano ko babayaran iyon? Isa pang dagok. Maging ang kanyang ina ay baon na sa utang dahil sa kanyang pakana. Teka, sabat ng isa sa mga bisita. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Pinlano ninyong 3 na lokohin si Naomi? Hindi 3, 4. May kamandag na sabat ni Sierra. Pati ang abogado, si Hayes, siya ang magpapapirma sa kanya ng waiver sa kondo. Lumingon ang lahat sa sulok kung saan nakaupo si Hayes, ngunit walang laman ang kanyang upuan. Nakatakas na ang abogado. Ahas! Tili ni Celeste Price sabay sugod kay Sierra. Kasalanan mo lahat ito. Ginawa mong baliw ang anak ko. Kasalanan ko? Inis na sagot ni Sierra. Ang anak mo ang nang-akit sa akin. Sinabi niya sa akin na tanga ang asawa niya, na madali niya itong mamanipulahin. Pinaghiwalay sila ng mga lalaki bago pa magkasakitan. Anong kahihiyan? Malakas na sabi ng isang babae. Mr. Boudreau, hindi ba't empleyado niyo si Naomi? Oo, at siya ang pinakamahusay na controller na nagkaroon ako sa loob ng 15 taon, matatag na sabi ng CEO. Pagkatapos ng circus na ito, ang tanging gagawin ko ay taasan ang kanyang sahod. At ang lalaking ito, tiningnan niya si Darren ng may paghamak, ay dapat maghanap na ng ibang trabaho. Sa reputasyong ito, hindi siya makakarating ng malayo. Pabalik-balik si Darren sa pagitan ng kanyang ina, kanyang kerida at ng mga galit na bisita, sinusubukang ayusin ang kahit ano. Mga tao, hindi nyo naiintindihan, sigaw niya. May karapatan akong maging masaya, sobra na ang 25 taon. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae, si Tita Clarice, tiyahin ni Naomi. At inisip mo ba kung ano ang naramdaman niya sa loob ng 25 taon na kasama ang isang makasariling tulad mo? Tama si Tita Clarice. Sumuporta ang iba pang kamag-anak ni Naomi. Anong kahihiyan? Ang mga taong tulad mo ay hindi nabibilang sa aming pamilya. Mabuti na lang at nalaman ni Naomi sa tamang panahon. Dagdag ng pinsan niyang si Dwayne. Kung hindi, patuloy mo lang siyang lolokohin habang buhay.
Uy, paano kung i-upload natin ito sa social media? Sabi ng isa sa mga batang bisita. Ipaalam natin sa lahat kung sino itong si Price. Oo, sang-ayon ng iba. Kailangan nating i-trend ang Asher Silver Anniversary Traitor. Hindi, teka. Pakiusap ni Darren. Huwag niyong gawin iyan. Pribado kong buhay ito. Pribado? Tumawa si Sierra. Ipinahiya mo ang asawa mo sa harap ng 100 tao at ngayon nag-aalala ka sa privacy. Dahan-dahan, nagsimulang umalis ang mga bisita. Una, ang pamilya ni Naomi, pagkatapos ay ang kanyang mga katrabaho at pagkatapos ay ang kanilang mga kakilala. Habang paalis, bawat isa ay nagbigay ng kanilang opinyon. Darren Price, sabi ng isang kasamahan habang papalabas. Pagkatapos ng gabing ito, huwag mo nang sabihing kilala mo ako. Anong kahihiyan para sa pamilya? Bulong ng isang kapitbahay. At ngayon, paano niya haharapin ang mga tao? Wala kang kwenta, diretsong sabi ng isa sa mga lalaki habang dumadaan. Inilantad mo ang asawa mo na parang isang biro sa harap ng lahat. Kalahating oras pagkatapos, ang mga bida na lang ng drama ang natira sa ballroom. Si Darren, si Celeste, si Sierra, at ilang waiter na mausisang nanonood. Ano na ngayon? Tanong ni Sierra, inaayos ang kanyang magulong buhok. May pera ka pa ba, Di? Saan galing reklamo niya? Ginastos ko na lahat sa party at sa mga regalo mo. At ang mga utang, sino ang magbabayad? Hindi ko alam. Baka ibenta ko ang kotse. Ang kotse? Mapait na tumawa si Sierra. Nababaliw ka na ba? Hindi pa yan sapat para bayaran ang utang. At paano naman ako? Iniwan ko ang ex ko para sa iyo. Hindi ko alam, ulit ni Darren. Hindi ko alam ang gagawin. Nakaupo si Celeste Price na nakatakip ang muka sa kanyang mga kamay. At ano ang sasabihin ko kay Hayes? Naniningil siya sa bawat konsultasyon at isinangla ko pa ang bahay ko. Ma, sabi ni Darren, lumalapit sa kanya. Makakahanap tayo ng solusyon. Solusyon? Itinaas niya ang kanyang muka, namumula ang mga mata. Sa edad kong 70, mawawalan ako ng bahay dahil sa kahangalan mo. Pagkatapos ay tumayo si Sierra, inayos ang kanyang pitaka at sinabing, alam niyo ba, aalis na ako. Wala kayong dalawang silbi. Di, huwag mo na akong tatawagan kailanman. At ang perang utang mo sa akin sa nakalipas na 3 buwan, kalimutan mo na. Ituring mo na lang itong bayad para sa aral na ito sa buhay. Huminto siya sa pinto at lumingon. Ang tindi pala ng asawa mo. Sayang, at ngayon ko lang nakilala ang tunay na siya. Yan ang mga babaeng dapat respetuhin. Umalis siya, umalingaw-ngaw ng matinis ang tunog ng kanyang mga takong. Naiwan si Darren at ang kanyang ina sa ballroom sa gitna ng mga pagkaing hindi naubos at mga basong natapon. Di, mahinang sabi ni Celeste. Paano kung hindi pa huli ang lahat? Paano kung puntahan natin si Naomi at humingi ng tawad? Umiling si Darren. Huli na ma, nakita mo ang mukha niya, hinding-hindi niya tayo patatawarin. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam, ulit niya sa pangatlong beses. Sumpaman, hindi ko alam. Samantala, si Naomi ay nasa isang taxi pabalik sa kondo, pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Sa kanyang pitaka, dala niya ang mga titulo sa 3 ari-arian at isang bank statement na nagpapakita ng higit sa $1,000,000. Ang driver, isang matandang lalaki, ay tiningnan siya sa rearview mirror. Magandang gabi, ano po? Oo, sabi ni Naomi, ngumingiti. Napakaganda. Masasabi kong binago nito ang buhay ko. Mabuting yan. May mga araw talagang nagbabago ng lahat. Tama po kayo dyan, sagot niya. Nagbago ang lahat. At totoo nga, nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. 3 buwan pagkatapos, nasa korte si Naomi, pinapanood ang pagguho ng buhay ng lalaking naging asawa niya sa loob ng 25 taon. Mukhang 10 taon na mas matanda si Darren. Mga puting buhok, isang pagod na mukha, isang murang suit sa halip na ang dati niyang mamahaling mga damit. Ang hukom, isang matandang babae na may salamin, ay maingat na sinuri ang mga dokumento. Sige, sabi niya sa wakas. Nagpa siya ang korte ng sumusunod. Ang kondo sa M Street sa Georgetown ay hiwalay na premarital property ni Mrs. Naomi Sterling at hindi sakop ng paghahati. Nataranta si Darren,
Ang kanyang abogado, hindi na si Hayes kundi isang batang public defender, ay nagtaas na lang ng kamay. Ang cabin property ay itinuturing na marital property at hahatiin sa kalahati. Ganoon din ang para sa Lexus ES300 na sasakyan. Your Honor, tumayo ang abogado ni Darren. Ginagamit po ng kliyente ko ang sasakyang iyon para sa trabaho. Tinanggihan, tuyong sagot ng hukom. Binili ang sasakyan gamit ang pinagsamang pondo ng mag-asawa. Walang sinabi si Naomi. Ang kanyang kaibigan at abogadong si Aisha ay ngumiti ng palihim. Lahat ay naaayon sa plano. Bukod pa rito, patuloy ng hukom, napatunayan na nagtago si Mr. Darren Price ng malalaking utang mula sa kanyang asawa. Isang $20,000 na utang sa Chase Bank, isang $15,000 na utang sa Wells Fargo, at isang $8,000 na mabilisang utang. Ang kabuuang utang ay $43,000. Ngunit iyon po ay mga personal niyang utang, protesta ng batang abogado. Ayon sa Family Code Section 39, kalmadong sagot ng hukom, ang mga utang na nakuha sa panahon ng kasal ay responsibilidad ng parehong partido. Gayunpaman, dahil ang pera ay hindi ginamit para sa kapakanan ng pamilya, kundi para sa personal na mga gawain ng petitioner, siya lamang ang magiging responsable sa pagbabayad nito. Lalo pang namutla si Darren. $43,000 na utang at lahat ay sa kanya. Ang korte na ito ay taimtim na nagpapasya. Pagtatapos ng hukom, nabuwagin ang kasal sa pagitan ni Darren Price at Naomi Sterling. Mananatili sa respondent ang kondo at lahat ng bank account. Mananatili sa petitioner ang kalahati ng halaga ng cabin at kalahati ng halaga ng sasakyan. Walang sustento na itinalaga dahil walang mga menor de edad na anak. Ang pagpukpok ng gavel ay nagmarka sa pagtatapos ng isang 25 taong pagsasama. Paglabas sa korte, nakaramdam si Naomi ng kakaibang kapayapaan, na para bang isang malaking bigat ang sa wakas ay naalis. "Naomi!" sigaw ni Darren. "Teka!" Lumingon siya. Ang kanyang dating asawa ay nakatayo sa mga hagdan, hawak ang isang folder ng mga dokumento. "Anong gusto mong sabihin?" "Patawarin mo ako," sabi niya sa mahinang boses. "Naging makasarili akong tanga. Hindi mo deserve ang ginawa ko sa iyo." Tinitigan siya ni Naomi ng mabuti. Taos puso ba ang pagsisisi o gusto lang niyang pasamain ang loob niya? "Darren," kalmado niyang sabi, "wala akong sama ng loob. Magkaiba lang tayong tao. Gusto mo ng madaling buhay sa kapahamakan ng iba. Sanay akong ipaglaban ang kung ano ang sa akin. Maaari ba tayong magkita minsan bilang magkaibigan?" "Hindi," malumanay ngunit matatag na sagot ni Naomi. "Pasensya na, pero hindi. Mas mabuti kung magkanya-kanya na tayo ng landas." Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan, isang bagong eleganteng Audi na binili niya gamit ang bahagi ng mana mula sa Germany. Nagpatuloy ang buhay at nakuha ng bawat isa ang nararapat sa kanila. Isang buwan pagkatapos ng diborsyo, nawalan ng trabaho si Darren. Naging viral sa social media ang video ng anniversary party at ayaw nang makisangkot ng CEO ng kanyang kumpanya sa iskandalo. Darren Price, sabi sa kanya ng kanyang boss noong huling araw na iyon, "Hindi ako pwedeng magkaroon ng isang tao sa aking team na gumawa ng ganoong pampublikong palabas. Pero magaling po akong profesional." "Siguro nga, pero nasa putikan ang reputasyon mo. Pasensya na." Naging mahirap ang paghahanap ng trabaho, nakikilala siya ng lahat. Nagtrending pa nga ang #her Silver Anniversary Traitor sa video. Walang gustong kumuha ng isang lalaking tulad niya. Nagtapos siyang nagtatrabaho bilang isang taxi driver gamit ang kanyang lumang Toyota Camry na kinailangan niyang bilhin pabalik mula kay Naomi sa kalahati ng halaga nito, $15,000. Nakatira na siya ngayon sa kanyang ina sa maliit nitong one-bedroom apartment sa labas ng lungsod. Kinailangang ibenta ni Celeste ang kanyang mansyon sa downtown para bayaran ang mga utang at bumili ng mas maliit at mas mura. "Di," sasabihin niya rito sa gabi, habang tinitingnan ang mga bitak-bitak na pader, "hindi mo ba sana pinakinggan na lang ako na hindi na lang nakisangkot sa Sierra na yan?" "Huli na ma," sagot ni Darren, binibilang ang kanyang kinita sa araw na iyon. "Huli na para sa pagsisisi.
At si Sierra, higit pa sa maayos ang kalagayan. 2 buwan pagkatapos ng iskandalo, ikinasal siya sa isang 50 taong gulang na negosyante na nagmamay-ari ng isang chain ng mga restaurant. Mayaman ito, bagamat hindi gaanong matalino. Naniwala ito sa buong kwento niya tungkol sa isang toxic na relasyon sa isang lalaking may asawa. Ang larawan ng kasal na in-upload ni Sierra sa social media ay nagpakita ng mga mararangyang bouquet at gintong alahas. Ang caption ay, "Sa wakas, natagpuan ang tunay na pag-ibig, and happy, nice new life." Nakita ni Darren ang mga larawang iyon at ngumiti ng mapait. Nakuha ni Sierra ang gusto niya, isang asawang may pera, pero hindi siya iyon. Nakatira si Naomi sa isang ganap na naiibang buhay. Lumipat siya sa investment condo ng kanyang tita Josephine sa Miami Beach. Ito ay isang maluwag at maliwanag na condo na may tanawin ng karagatan, isang tunay na oasis sa gitna ng kaguluhan ng syudad. Ayaw na niyang maging accountant. Gamit ang perang minana niya, nagbukas siya ng isang maliit na publishing house na dalubhasa sa mga pagsasalin ng panitikang Europeo. Ito ang kanyang pangarap habang buhay. "Naomi Sterling," sabi ni Mr. Boudreau nang mag-resign siya. "Ayaw naming umalis ka. Sigurado ka bang hindi mo na pag-iisipan muli?" "Salamat po," sagot niya ng may ngiti. "Pero natagpuan ko na ang tunay kong hilig. Iaalay ko ang sarili ko sa mga libro. Kung gayon, hangad ko ang iyong pinakamabuting kapalaran. At alam mo ba, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa iyong dating asawa, maraming babaeng empleyado namin ang tumitingala sa iyo. Kailangang alam ng isang babae kung paano ipagtanggol ang sarili." Isang gabi, dumalaw ang kaibigan niyang si Aisha. "Mukha kang napakasaya," tanong nito habang tinitingnan ang maaliwalas na sala. "Nakaramdam ka ba ng paghihiganti?" "Alam mo," maalalahaning sagot ni Naomi, "hindi ako nakakaramdam ng paghihiganti. Nakakaramdam ako ng ginhawa. Hindi iyon paghihiganti. Ipinagtanggol ko lang ang aking mga karapatan. Laging nananalo ang katotohanan kahit na matagalan." Uminom sila ng tsa sa balkonahe. Pinapanood ang mga ilaw ng Miami na nagniningning. "Pinagsisisihan mo ba ang 25 taon na iyon?" "Hindi," sabi ni Naomi, umiiling. "Ang 25 taon na iyon ay may itinurong napakahalaga sa akin, na umasa lamang sa aking sarili at pahalagahan ang katapatan higit sa lahat." Ang kanyang publishing house ay may 5 empleyado, mga talentadong batang tagasalin. Nag-publish sila ng magagandang libro sa maliliit na edisyon para sa mga nagpapahalaga sa mahusay na panitikan. "Naomi," sabi ng kanyang editor na si Anna, isang araw, "napak-espesyal ng iyong kwento. Sinabi sa akin ng nanay ko na nandoon siya sa anibersaryo na iyon. Nagtatrabaho siya sa dati mong boss. Sabi niya, iilan lang ang babaeng tulad mo." "Hindi ko itinuturing ang sarili ko na isang malakas na babae," sagot ni Naomi. "Nagpasya lang akong hindi maging biktima." 1 taon pagkatapos, nakatanggap siya ng sulat mula kay Darren. "Naomi, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Gusto ko lang sabihin na naiintindihan ko na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Nawala ka sa akin dahil naging hangal at sakim ako. Hindi ako humihingi ng tawad. Alam kong hindi ko ito deserve. Gusto ko lang malaman mo na deserve mo ang pinakamaganda sa mundo. Maging masaya ka, Darren." Binasa ni Naomi ang sulat at itinago ito sa isang drawer. Walang galit, walang lungkot. Isang alaala na lang ng nakaraang buhay. Nang gabing iyon, lumabas siya sa terasa na may dalang tasa ng kape. Nagniningning ang Miami sa mga ilaw, may musikang tumutugtog sa malayo, at ang hangin ay amoy mga bulaklak ng tag-araw. Malaya siya, independyente sa pananalapi, ginagawa ang kanyang minamahal. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay na masaya siya. Sa ibang bahagi ng lungsod, minamaneho ni Darren ang kanyang lumang Toyota, naghahatid ng mga pasahero, iniisip kung paano maaaring mawala ang lahat sa isang gabi lang. Oo, laging nagwawagi ang katotohanan laban sa kasinungalingan, kahit na minsan ay medyo matagalan. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? At saang syudad ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung gusto mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas marami pang kwentong tulad nito.
Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.